sa inyong underground movement. Ang panawagan po ng United Nations sa inyo na ito sana ang magandang sagutin ni Father Salas. Gaano katotoo na pinatutunayan ng UN Security Council na ayon sa kanilang report ay hanggang sa ngayon nagre-recruit pa ho kayo ng mga minor de edad. At ang panawagan ng United Nations, kinukundi na kayo sa paggamit ninyo ng mga child warriors. Kinukundi na kayo hanggang sa ngayon na inyo pong ginagawang pagre-recruit sa ating mga kabataan. Sabi nga po natin, yan ang sagutin mo. Mahirap sa Father Salas. Hanggang sa ngayon, nakakabingi naman yung katahimikan mo. Samantalang dati halos ay linggo-linggo may mga press statement kang ginagawa. Bakit ngayon wala ka nang may palabas? Wala na tuloy topic ang inyong kuyaron pagka ganyan Pero tuloy-tuloy po tayo. Alas 2:44 na po ang ating oras. Na ito po ang ipagkaloob sa inyo, itong ideological infiltration. Ideological infiltration na ginagawa ng mga komunista sa hanay, sa sektor ng ating mga kabataan. Okay? Unang-una po ang mga recruiter, mga infiltrators ng dito sa student sector, ginagamit po nila diyan, akin pong nabanggit sa inyo kahapon, ang Anak Bayan, ginagamit po nila ang LFS, ang College Guild Editors of the Philippines, at ilan pang mga above-ground organization. Pero ang katunayan po nito ay magsusulong sila ng kanilang mga party interest. At isa nga po, sa ginagamit nilang ideological infiltration, kung paano po ma-infiltrate ang atin pong mga sektor ng kabataan. Unang-una po ay nagsasagawa sila ng alliances. Mahalaga ito para sa kanila sapagkat within o sa loob mismo ng school campus ay mayroon diyang existing mga legal organization. So ito pong underground o itong mga legal front organization na ginagamit ng mga CPP-NPA dyan sa loob ng school campus ay magsasagawa ng mga alliances. Okay? At dyan po ay tatalakay sila. Pag-uusapan nila yung mga issues na existing dyan mismo sa loob ng isang campus. Normally ito mga kababayan ko is local issues lamang. Ibig sabihin, ito yung mga issues na internal, okay, sa isang school, sa isang colleges or universities. Pero ito ay in small gathering, small group, kanila pong pag-uusapan ito. So dito unti-unti ay nakakapasok na ang kanilang mga infiltrators. Ilan po dyan yung hardcore o dating miyembro ng KM, yung Kilusang Kabataang Makabayan. Ito po ay isang underground movement o underground, itong ginagamit po ng mga CPP-NPA. So dyan po ay pag-uusapan rin nila yung resolution ng mga issues na yan. Okay? Magre-recommend sila ng ilang mga punto para ma-resolba yung mga issues na internal sa loob po ng isang school compound. Okay? At doon po ay mag-i-initiate na sila yung tinatawag na party affiliated organization. I-entice po nila itong mga estudyante na tutulong o di kaya sumama sa mga protest and demonstration. So una po ay legitimate yung kanilang mga issues na pinipresent. Okay, legitimate concerns, legitimate na mga issues. Pero ang talagang intention nila ay mapag-isa ang mga estudyante para doon sa kanilang party interest. So, unti-unti ay mag-i-introduce naman sila ng mga irrelevant issues. Irrelevant issues. But ito po ay mahalaga sa partido. Maring sa mga pananaw ng ordinaryong estudyante, hindi ganong importante yung issue na nire-raise. Pero mahalaga ho ito sa mga komunista sa party interest. Okay? At unti-unti ay hindi na namamaraya ng mga estudyante, yung mga grupo na alliance nila, is tineturn na sila into a communist supporters. Yan. Unti-unti ay nakukuha nila yung kanilang simpatya at napupulsuhan
ng mga infiltrators na ito ang pulso ng mga estudyante. So, unti-unti, from pagiging isang ordinaryong estudyante, kino-convert na sila. Unti-unti na mga infiltrators na ito at mga organizer ng mga komunista na yung mga estudyante ay maging supporters ng communist interest. Okay? O ng party interest. So, dyan po ay magkakaroon pa sila, pagtitibayan pa nila yung kanilang mga tactical alliances, no? Particular po dito sa mga fraternities and sororities. Okay? At kakausapin nila yung kanilang mga leader para magkaroon, mapatatag yung kanilang alliances. Pero alam naman po natin, ang totoong hangarin nito ay gamitin itong mga legal or existing organization sa loob po ng campus na magamit po nila. Ilan po rito yung mga academic clubs. I-infiltrate po nila ito. At dito po ay i-introduce na nila yung communist lifestyle to accommodate their interest. So yan po makikita natin mga kababayan ko na paunti-unti. No? Ito yung mga ilan lamang na mga issues na visible sa loob po ng campus na ginagamit nitong mga komunistang NPA. Okay? So tutuloy po tayo itong Communist Party of the Philippines. Itutuloy ko po naman, nabanggit ko po sa inyo yung ideological infiltration. Gumagamit rin sila ng tinatawag na physical infiltration. Physical infiltration. Now, ang partido po, kunwari lamang, ay yung infiltrators, diyan po sa inyong school campus. Ito, sana maunawaan ito ng ilang mga school administrators natin. Alam mo, Kuya Aaron, wala naman sa amin yan, hindi po. Wala hong exempted na schools, lalo na dito sa bayan natin, ang hindi pwedeng targeted ng Communist Party. Bakit? Lahat po ng eskwelahan dito ay target. Bakit? Mahalaga sa kanila yung infiltration to the youth and student sector. So, maaaring hindi papakita ito sa inyo una sapagkat alam naman natin, iba nga yung kanilang hangarin. So, hindi sinasadya talaga nila na hindi muna ito ipakilala o ipaalam. Okay? Pero alam po natin na yung totoong objective nila, yung totoong goal nila, yung totoong layunin nila is maorganisa at magamit ang mga sektor ng kabataan para maisulong ang kanilang party interest, partido na interest ng partido. So dito po ay kunwari ay mag-i-sponsor sila ng ilang mga projects or activities sa loob po ng schools. At doon ay mag-iimbita sila ng mga estudyante at mga kabataan. So ito yung ginagawa nila, isa ito sa mga physical infiltration na kanila pong ginagawa. And then aalamin nila yung capability at mobilization ng mga organizational skills ng mga existing organization sa loob po ng schools. Okay, dito po ay sasagawa nila kung inyo pa po maaalala na ang mga infiltrators ay in the first stage or first level ng kanila pong infiltrations ay gumagamit sila ng SICA, na tinatawag yung Social Investigation and Class Analysis. So dito po ay mag-i-spot na sila ng kanilang mga potentials, yung mga cadres at ilan pang mga sympathizers to join the groups. And then doon po ay unti-unti imamantuman na nila yung kanilang mga potentials at hanggang sa makagain na